Bakit di ba natuloy? Bakit? Bakit daw? Inaway ni Boss Jason? Sayang naman. Pinalitan ng Jason Maloney. Kaya pala nahanap ko, di ko makita sa undercard. Di ko makita yung undercard bout. Walang Casimero Di pala natuloy. So, kaya pala. So, what's up guys? Di pala natuloy ang labang Casimero Duheny, no? Sayang. So, parang wala na talagang pag-asa itong career ni Casimero, no? Kasi sayang yung mga fights, di natutuloy. So, ano bang nangyari? Sayang naman, no? Kung nagkataon sana, di ba? Kung nagkataon sana mga loads, no? Magandang laban sana yun, no? Sayang, di natuloy yung Casimero Duheny bout, no? So, pag ganun, bakit cancel? Lagi nang nakakancel yung mga fights ni Casimero. Sayang naman. Si Lodi Jason daw ang may dahilan. Ano palang kwento? So, pwede nyo nga i-comment. I-comment nga kung anong nangyari. Bakit hindi natuloy. Sayang, ano? Maganda sana yun kasi at least magkikita sila ni Naoya Inoue doon sa fight na yun, no? Sayang. Anyway guys, so kahit di matuloy yung fight ni Duheny at Casimero, tingnan natin yung kanilang statistics kung sinong pwedeng magwagi sa laban na to, no? What's up? What's up? What's up boxing fans? Magandang umaga po and a happy Sunday. Pag-usapan natin ngayon ang laban ni Jonrell Casimero laban kay TJ or Terrence John Duheny. So pareho palang mga John ito sila, no? Jonrell and si Terrence John Duheny. So napakagandang laban na aabangan, no? So ito na kaya ang second time na matatalo itong si Jonrell Casimero, no? Kasi mukhang napakalakas nitong si TJ or Terrence John Duheny. Matibay, malakas ang suntok, matangkad, matipuno ang katawan. So talagang may advantage kaya, may chance kayang manalo, no? May chance kayang maiuwi ni Jonrell Casimero ang corona na hawak ngayon ni TJ Duheny. So yan ang aabangan natin sa araw na to, no? Kung sinong mananalo at magwagi, no? So titingnan natin yung statistics mga kaibigan. Simulan natin sa edad, no? Sinong mas matanda sa kanila, no? So si Jonrell Casimero ay medyo may edad na rin, sa edad na 35, no? Pero si TJ Duheny ay medyo mas matanda pa ng 2 taon kay Jonrell Casimero because si TJ Duheny ay already 37 years old. Parang late bloomer yata itong si TJ Duheny. At medyo nahuli ng konti, no? 2012 lang nagsimula ng professional boxing career. So meron pa lamang 11 years na professional boxing career, no? So di hamak na lamang at advantage sa pagiging veterano si Jonrell Casimero because nagsimula ito ng career 2007 pa sa professional boxing. So medyo malaki or mataas na ang lamang in terms of years of experience in boxing. So kung nagsimula siya ng 27, meron na siyang about 17 years of boxing experience, no? So ang sinasabi ng iba, past prime na raw itong si Jonrell Casimero, no? Parang kumbaga palubog na ang career, no? Kasi nagkaedad na, iba na yung hubog ng katawan kasi medyo tumatanda na at lumalaki, no?
yung metabolismo ay mabagal ng kaya medyo lumaki at tumaba, no? Sabagay, tamang-tama sa kanya itong super bantamweight division kasi hindi na siya maghahabol ng timbang ngayon. So sa naman, in terms of height, mga kaibigan, medyo matangkad ng konti si TJ Doheny, no? Sa height na 5 inches and 5 feet and 5.5 inches, no? So lamang kasi si Casimero ay 5'4" at si TJ Doheny ay 5'5.5", no? So lamang ng 1.5 inches itong si TJ Doheny, no? So matangkad ng konti, pero sanay na si Janriel Casimero na humarap sa mga matatangkad na kalaban, no? So mamaya pag-usapan natin kung may advantage kaya si Janriel Casimero sa laban na to. May posibilidad ba na matatalo niya itong Australian Irish na kalaban na si Terence Jan Doheny. So maliban diyan sa mga statistics na yan, tingnan natin yung kung ilang bouts na ba, no? ilang laban na ba sa professional career itong si Janriel Casimero. Si Janriel Casimero ay meron na pong 38 fights, no? So 38 fights, medyo ano na rin talaga, maraming na rin talaga, no? Pero si TJ Doheny ay 29 fights lamang. So although mas matanda siya, pero yung experience niya ay medyo kulang pa ikumpara sa achievement nitong si Janriel Casimero, no? Talagang veterano na eh. So professional records, mga kaibigan, tingnan natin. Janriel Casimero merong 33 wins, 22 knockouts, no? Merong 4 draws, merong 4 losses at 1 draw. So 33 wins. Si TJ Doheny ay hindi naman dehado kasi meron din siyang 25 wins, no? Merong 25 wins, no? So merong 4 losses pero hindi siya na knockout, no? Walang knockout. Si Janriel Casimero meron ding 4 losses pero may isang knockout, no? Na knockout siya nung Thailander na kalaban, no? Paano ba nagkaroon ng knockout si Janriel Casimero? I-verify natin yan kasi parang wala pa akong nakitang na knockout si Janriel Casimero, mga kaibigan. So ngayon sa kanilang mga taktika sa laban, mga kaibigan, no? Although malakas itong si TJ Doheny, malakas, dapat hindi magkumpiyansa itong si Janriel Casimero kasi tiyak pag natamaan siya ni Doheny, mga kaibigan, ay iindahin talaga ni Casimero ito kasi malakas talaga to, no? Sa bagay, nakita natin malakas din yung kalaban ni Casimero sa nakaraan, no? Halimbawa itong si Philippos Ningtumboa, no? Ay malakas din pero naipanalo pa rin ni Janriel Casimero ang laban. So tingnan natin kung kakayanin pa rin kaya ni Casimero, no? So sana manalo si Casimero, mga kaibigan, no? Kasi siyempre bilang Pilipino, suporta tayo sa kababayan natin. At ang maganda niyan, kasi kapag naipanalo ni Janriel Casimero ang laban niya kay TJ Doheny at mananalo rin itong si Naoya Inoue laban kay Luis Nery, silang dalawa ngayon ang magtatapat sa parating na Disyembre, no? So hindi magtatapos ang taon na to ay maaring magkaharap, no? Mangyayari na ang inaasam na laban between Janriel Casimero at Luis Nery, no? So yan ang napakagandang abangan, mga kaibigan. So very interesting fight, no? So paano maipanalo ni Janriel Casimero ang laban na ito, no? In short, paano matalo si TJ Doheny at paano manalo si Janriel Casimero? Ano ang edge, no? Ano ang advantage ni Casimero sa laban na to, no? Ang advantage ni Casimero sa laban na to, mga kaibigan, syempre ang kanyang fight IQ, no?
merong pambihirang fight IQ si Janriel Casimero na nag-a-adjust sa gitna ng laban, no? So habang nakipagsuntukan siya sa kalaban ay nilalaro niya muna ito at pinag-aaralan kung ano ang mga galawan ng kalaban. So pag napag-aralan na niya ng maigi ang galaw ng kalaban, itong si Janriel Casimero ay gumagawa ng mga trick para linlangin itong kalaban, no? Meron siyang mga soft pillow punches na kung saan nakaka-porma siya, naka-take advantage siya, nakaka-porma siya ng husto sa kanyang mga fake punches. Ganyan, no? So isa din yan ay syempre yung bukod sa fight IQ ni Casimero at sa experience sa boxing, no, ay also yung kanyang fighting style. Ano ba ang fighting style ni Casimero? Mabilis talaga siyang umilag, no? Alam mo yung parang sinasayawan niya lang, no? Yung kalaban, no? Sinasayawan niya lang, madali siyang makailag. Ito namang si Teji Duheni, mga kaibigan, medyo hindi masyadong magalaw, no? Parang steady lang siya, no? So pag medyo steady lang si Teji Duheni, ibig sabihin yan, magkakaroon ng standing target itong si Casimero, no? So yan ang maganda diyan. Kasi si Casimero, iba talaga yung style, no? Yung bilis niya at IQ na kaya niyang laruin, no? At linlangin ang kalaban. So maaring yan ang magiging advantage ni Casimero, kasi pwede niya mabody bag, pwede siyang magkaroon ng parang pwede niyang gawing punching bag lamang itong si Teji Duheni, kasi nga steady target lang ito. So yan ang aabangan natin ngayon, at sana maipanalo ng kababayan nating si Janriel Casimero ang laban na to, at mapatunayan, kasi napakaraming haters itong si Janriel Casimero, maraming bashers at haters, at maraming hindi naniniwala sa kanyang kakayahan, no? Bukod kahit pa man mayroon na siyang malalim na experience sa boxing, ay siya ay pinagdududahan, no? So si Casimero ay hindi pa natalo. May mga laban na nawala sa kanya pero hindi siya natalo doon. May mga pangyayari sa nakaraan na masama para sa career ni Casimero, pero nung nagkaroon na siya ng panibagong promoter ngayon, nakikita naman natin na gumaganda at umaahon naman ang karera nitong Filipino boxer na si Janriel Casimero, tubong Leyte, Philippines, no? Southern Leyte, or Ormoc City, Leyte, no? So yan, abangan natin. Enjoy watching. Yun ay fight prediction lamang, no? So maaari akong magkamali at maaring bugbog sarado itong si Janriel Casimero ngayon for the first time, no? Ma-knockout o mabugbog, pero sana hindi mangyari at maipanalo ni Janriel Casimero ang laban niya kay Teji Duheni, at sana maikasana ang Casimero Naoya Inoue fight sa taon na to, this coming December, at sana yung parehong fighter mananalo. Sana si Casimero at sana si Naoya Inoue ay magwagi rin sa kalaban na si Luis Nery, na hindi rin basta-basta, no? Masusukat din talaga ang galing at lakas at bilis ni Naoya Inoue sa laban na to, sa laban niya kay Luis Nery. So yun lamang po, at enjoy watching the fights. So good luck sa mga kababayan natin na lalaban ngayon sa bansang Japan. Alright, don't forget to like, comment, and subscribe. Peace you all. Goodbye.